Hello guys, once again, this is Ray Reyes and welcome to the Japanese Tunnel. Ayan po, samahan po ninyo ako ngayon. Papasukin po natin ang loob ng Japanese Tunnel. Ayan, bigyan ko po kayo ng konting historical educational background nitong tunnel. Actually, based do sa curator na kinausap ko, this was discovered during the 1960s. Oo, habang ginagawa po yung diversion road dito sa Matina. Actually, itong Tolomo Highway. And then, that time is, meron daw silang nakitang parang kuweba. So, binuksan nila yon, and then, nakakita po sila ng mga remnants gaya ng mga skeleton at saka yung mga artillery, yung mga weapon ng mga Japanese during that time. So that was 1960s. And then after that at siguro mga early 1980s ganyan, dinevelop na nila to. So ginawa nilang parang resort. Okay. And then in the present, naging ano na siya, parang historical museum dito sa Davao. And then marami na rin po yung mga tourist na mga pumupunta, yung iba mga curious kung ano yung itsura ng loob ng tunnel. And then meron din mga estudyante at the same time mga teachers for their educational tour. So ito pong tunnel na to is may kabuuang haba na 7 kilometers, pero hindi po natin babaybayin yung 7 kilometers kasi this was already owned by different private owners. So meaning limited lang po yung mapapasok natin sa loob. And then dito po sa loob is makikita po natin yung mga reenactment. May mga estatwa po rito ng mga Japanese Imperial Army. At the same time meron po mga meron ka makikita mga gold bars, pero hindi po yan totoo, mga display lang po yan. And then also meron po silang Buddha na malaki. And then meron din po kayo makikitang kulungan po yan ng mga Filipino slave daw during the Second World War. And then meron din po silang parang armory. Lalagyan po nila ng mga barel at saka bala. Meron din po mga ano po doon makikitang mga authentic items during the World War II. And also meron silang mga nilagay na ilaw. And then medyo ingat lang po kayo yung mga pupunta po rito kasi medyo basa po sa ilalim. Mas maganda po magsuot po tayo ng rubber shoes para hindi po tayo madulas. And then required po yung magsuot ng hard hat kasi nga medyo mababa siya. Dinisign talaga siguro to ng mga Hapon kasi nga yung mga Japanese is hindi sila katangkaran. Siguro kung magkakahulian, mahihirapan po yung mga Amerikano kasi nga matatangkad nga yung mga kano kumpara sa mga Japanese. Actually parang Pilipino lang din yung height comparison ng Japanese tsaka Pinoy. So nakikita po rito sa loob yung hirap na dinanas ng mga Filipino slaves, diba? Sila yung pinapagawa nito, mano-mano to. At the same time piko lang tsaka pala yung gamit nila. Walang mga special tools dito. So can you imagine po yung hirap na dinanas ng mga Filipino slaves. And ayun, this is a part of a piece of history ng Pilipinas. And then nakakaaliw din sa loob. Kung claustrophobic kayo is siguro wag na kayong papasok kasi nga, diba? Kasi yung iba meron silang phobia about mga closed spaces. But anyway, meron na mga tour guide dito. So, pwede kayo magtanong at saka i-guide po kayo. So, once again, hopefully may natutunan po kayo. This is Ray Reyes and God bless.
sa lahat. Bye-bye!